Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang sabihin na nahirapan si Nikola Jokic sa Game 3 ay understatement dahil talagang below standards ang kanyang pinakita. Nagtala siya ng stats sa 20 points, 16 rebounds, 6 assists, 2 steals, and 2 blocks. Decent stats nga ito, subalit kapag tiningnan mo na ang kanyang efficiency, dito mo na nga makikita na hindi ito nakasanayan natin na performance mula sa 3-time MVP. 8 of 25 lamang siya sa field, 0 of 10 sa 3-point line at may kasama pa nga yan na 8 turnovers. Ang focus nga ng OKC defense katulad lamang sa kanilang last game ay ang ipersa si Nikola Jokic na tumira sa labas at nagawa nga nila ito. Talagang pinahirapan siya ng OKC defense. Ganun pa man ay nakalimutan nga nila ang kanyang mga kakampi at nag-step up nga ito. 27 points, 4 rebounds, 8 assists, and 4 steals si Jamal Murray. 22 points, 8 rebounds, and 5 assists si Aaron Gordon. At 21 points, 8 rebounds si Michael Porter Jr. on 5 of 6 shooting sa 3-point line. Kung hindi nga dahil kay MPJ ay naiwan na sila sa first half, subalit despite the injury ay patuloy siyang nagiging sakit sa ulo ng napaka-pisikal na depensa ng OKC. At ngayon nga ay may pagkakataon sila na umabante ng commanding 3-1 lead patungo sa Game 4 na gaganapin pa sa kanilang home court. Aminado nga ang coach ng Denver Nuggets na ang gusto lang nila ay ang maging dikit ito sa mga huling minuto ng game at tiwala na siya sa pag-execute ng kanyang team dahil lalabas nga daw ang kanilang malaking advantage at yan ay ang championship experience. Sino ba sa palagay nyo magwawagi sa next game? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. Kahapon without Steph Curry ay napakagulungan ng kanilang rotation. Sa first 14 minutes ng game ay 13 players ang nilaro ni Steve Kerr. Imagine ang rhythm mo as a player kung maglalaro ka ng 2 minuto at ilalabas ka at babalik ka ulit after 2 or 3 minutes. Ganun pa man ay may dahilan nga dito si Steve Kerr at ito umano ay sa hinahanap niya ang tamang kombinasyon ngayong wala si Steph Curry. Kailangan nga daw magtulungan ng kanyang mga players sa punuan ng scoring na nabakante dahil sa absence si Curry at posibleng isa sa mga obvious sa sagot na nahanap niya ay hindi pwedeng pang starting 5 si Quentin Post at kailangan bigyan ng mas madaming minuto si Jonathan Kuminga. Bagamat may mga mental lapses pa rin nga si Kuminga, hindi natin maitatanggi na ang kanyang scoring ay malaking tulong lalo na kapag out si Curry. Siya ay nagsimula na perfect 8 of 8 shooting sa field at si Kuminga mismo nagsabi na tila ba ay bumalik nga ang kanyang confidence at kumpiyansa sa sarili matapos sa magkakasunod na 0 minutes sa nakaraang series. Sa ngayon ay inaasahan na mas magiging aggressive si Jimmy Butler. Ayon kay Butler sa postgame interview ay kaya niyang gumawa ng 40 points, subalit hindi ito ang kanyang gusto. Bagkus nais niyang maging komportable ang kanyang mga kakampi and quote, play the right way. Unless si Steve Kerr mismo ang magsabi na kailangan ni Butler gumawa ng 40 points, mananatiling passive-aggressive ang style of play ng former East Finals MVP. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?